Hello po, mapagpalang araw kaibigan. Ito na naman po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Alam niyo po, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos o salita ni Jesus, ayon sa Biblia ay napakagandang kung meron ka mang kinukwento, ito'y magandang kwento. Ano po? Kung meron ka mang ichismis, maganda pong ichismis. Itong salita ng Panginoon na nakalagay sa Biblia. Bakit po? May mapapala ka eh. Bakit po sinabing may mapapala ka? Kasi po yan ang sinabi ni Jesus at ni Apostol Pablo. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo sa oras pong ito. Ikaw po manguna sa amin, buksan mo ang puso at isip ng bawat isa sa amin na nanonood ng bidyong ito. O sila man po ay dumaranas ng kabigatan sa buhay yung paghahanin. Kung may mga iba't ibang karamdaman o sakit, yung pagalingin po ang bawat isa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong gagamitin Biblia, ito, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Yang salita ng Panginoon, Jesus, sa Biblia, ay napakahalaga bilang sangkap ng ating buhay. Bakit po napakahalaga? Nang siya po ay nasa lupa, siya ay nangangaral. Ang sabi po niya sa 6:63 ng 1, ito po ang nakalagay. Babasahin ko po, Sa 1:663, ang sabi ng Panginoong Yesus. Ito po, babasahin ko po, 1:663. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Maliwanag po, Ano daw po yung salita ng Panginoong Yesus? Ang sabi niya, nagbibigay buhay. Yun po, nagbibigay buhay. Yung kanyang salita. Kasi po, spiritual food kung tawagin yan. Tingnan natin si Pablo. Sa Timoteo 4:6. Sabi po ay sa second paragraph. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya kaya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Yun, po? Spiritual food pala ang salita ng Panginoon. Tayo, tao, nabubuhay tayo sa dalawang kalagayan. Meron tayong physical, itong ating panlabas. Yung nakikita ko sa inyo, nakikita nyo sa akin. Pero meron pa po tayong spiritual. Yung nasa loob. Yung nasa loob po natin, ang kailangan po niya ay yung spiritual food o yung Word of God, salita ng Diyos, life giver. Ano po? Kaya hindi maaaring hindi po magkasama ito. Ang sabi po ng Panginoong Yesus sa Mateo 4:4, tayong mga tao, kung paano nabubuhay po tayo sa pagkain, araw-araw, dapat mabuhay din po tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw. Ganito po nakasulat, Mateo 4:4, nasusulat, hindi lamang sa
tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung physical at spiritual. Dito po sa ikatlong 1 na sulat ni Juan, tignan naman po natin. Ayan, ikatlong 1. Ano naman ang nakalagay? Uno, mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2. Mahal kong kaibigan, idanadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at sa malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. Yun po ano? Ano daw po? Malusog yung katawan, ganun din sa spiritual. So, maliwanag po sa mga ilang talatang binasa natin, kailangan po natin talaga ang pagkain spiritual. Hindi po pwedeng pag-iwalayin yun. Hindi po pwedeng mabuhay ka lang sa pagkain araw-araw. Wala ka salita ng Diyos. Hindi din pwede na puro ka na lang salita ng Diyos, wala kang pagkain physical. Kailangan magkasama po ano. Ngayon, ang sabi ni Jesus, ang kanyang salita, yung kanyang aral, ay, ano sabi niya? Life giver. Nagbibigay buhay. 1:63. Bakit po ganon ang sabi ng Panginoong Yesus? Nang siya po ay narito sa lupa, meron din po siyang sinasabing gaya nito. Sa 1:12, babasahin po natin. Medyo mahaba-haba lang ng kaunti, pero tsagahin lang po natin ano. Kung ako nga po nagtsatsaga, edi tsaga rin po kayo ano. Nawad at nang kayo ng aking munting video, nasa mabuti kayong kalagayan habang nanonood po kayo ano. At saka maganda nito, i-like na ninyo at i-share pa sa iba. Like and share. Di po ba napakaganda yan, ano? Spiritual po yan. Spiritual po. Sabi ng Panginoong Yesus sa 1:12. Ito nakalagay. 49. Sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Kita niyo po? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Sa verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, kapag sinampalatayanan mo po pala ang salita ng Panginoon, Panginoon Diyos na dala ni Yesus, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Di po pa napakaganda, no? Ano pa sabi ni Jesus? Dito pa rin po sa 1:15. Ganito po nakalagay. 15 verse 5. Simulan po natin sa 4. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana,
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo iwalay sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. 7. Kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yon para sa inyo. Ayun, ano po? Anong sabi? Manatili ang salita ni Jesus sa atin. Kaya habang nabubuhay po tayo, para patuloy po tayong suplayan ng buhay ng Panginoong Yesus, manatili po tayo sa kanyang salita. Tandaan niyo po, ang salita ng Panginoong Yesus ay salita ng Diyos. Anong sabi niya? Kapag nananatili ka sa Kanya at ang Kanya salita nananatili sa inyo, kahit anong hingin mo, sabi niya, ibibigay ko. Napakaganda, may pangako pa po, ano? Kapag iiling ka, ibibigay niya. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na ang ating buhay po, isalig natin kay Jesus. Kumbaga po sa awakan, o sabihin na nating, halimbawa, nalulunod ka, nakakita ka ng salbabida sa dagat. Yon. Pag sinakyan mo yung salbabida, maaaring maligtas ka. Ganyan din po sa buhay natin, anuman ang ating dinadala sa buhay. Ang salbabida ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung salbabida sa mga nagsiswimming? Napakaganda po pag nalulunod kaya gisang ka lang ng salbabida. Pag ilagay mo yung katawan mo ron sa gitna, tsaka may ganun yung kamay mo, kahit gaano kalalim yun, hindi ka lulubog. Ano po, tatangay ka lang ng agos. Kaya kung dumarating man po ang problema, huwag nyo pong wawakasan ng buhay ninyo. Kasi po marami kasing mga tao, winawakasan ng buhay. Dahilan, problema. Huwag pong ganon. Wala po kayong magagawa eh. Ano? Amen po ba? Amen. Kaya huwag po nating wawakasan ang buhay natin dahil lang sa problema nating dinadala. Kasi ang sabi ng Panginoong Yesus sa 11 ng Mateo, ano po ang sinabi ng Panginoong Yesus? Basahin po natin Sa 11 ng Mateo, verse 28. Anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan at lubang nabibigatan sa inyong mga pasanin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ano po yun? Come to me, all of you, sabi ni Jesus. May dala kang bigat, halika, lapit ka. Siya lang po talagang makakatulong sa atin wala naman ng iba Yung iba po, halimbawa, yung mga napapanood natin sa mga pelikula. Pag halimbawa, ang isang pamilya mayaman, may sakit yung isa sa mga pamilya. Naghahanap po sila ng solusyon. Pumupunta po sila hanggang sa ibang bansa para makahanap lang ng lunas doon sa sakit. Ano po, dahil marami silang pera, pwede po silang maglakbay. Meron po kung alam na ganyan retirado pong kapitan sa barko yung lalaki. Alam niyo po, nung makilala ko po yun, dahil po sa nasimulan kong i-Bible study yung kanyang tatay at ang kanyang nanay. So, nakilala ko sila. Nagtataka ako sa mga post niya po sa Facebook, paragi silang nasa abroad. Sabi ko, napakayaman naman ito, nakakapagaliw po.
Lagi pong ang mga post nila nasa abroad. Mayaman po talaga, nakita ko po yung bahay nila eh. Nakarating po ako sa bahay nila, maganda yung bahay, malaki, sa magandang subdivision po sa Quezon City. Alam niyo po, yung asawang babae po, nagkaroon ng cancer. Lahat ginawa nilang parahan hanggang sa makarating sila ng China. Kasi po, merong nakapagbalita sa kanila na doon sa China, merong nakapagpapagaling ng cancer. Kaya nagpunta po sila ng China. Pero in the end, alam niyo po, dumating din po yung kamatayan. Hindi po naiwasan talaga. Sadyang mamamatay po ang tao. Dito nga sa Pilipinas mayroong mga gumagaling ng cancer patient Ibig sabihin, naninigurado na siya ay gagaling kasi nga, yun nga, kasabihan, yung mga Chinese, magaling po sila sa ganyan. Pero, tingnan nyo po yung kay Rudy Fernandez. Kahit po si Rudy Fernandez kung saan dinadala ni Lorna Tolentino. Pero, dumating din po ang punto yung sakit niyang cancer. Ikinamatay ni Rudy Fernandez po May pera na po yun si Lorna. Mayaman po yun. Pero anong nangyari? Wala rin po nagwakas ang buhay ni The Boy. Kahit po yung kakilala ko, yung anak nung dati ko pong bina-Bible studyan, wala rin po nangyari. So, ibig sabihin, ang katok ng kamatayan, hindi mo talaga maiwasan. Pero yan po ang isang bagay na kinatatakutan ng tao. Bakit ko po sinabi? Ito na lang sa aking pangangaral sa mga ospital. Kasi ano din po kasi ako stroke patient ako. May gitna pong 4 na taon ang aking stroke. Pumupunta rin po ako sa mga hospital, government hospital nga lang po dahil wala akong pera. Nagtsatsaga akong pumipila sa madaling araw. Ano po? Kasi alam niyo naman sa government, kailangan madaling araw pa lang, pipila ka na. Kasi po, limited lang ang kanilang ina-accommodate ng mga pasyente. Bawat sakit, meron limited lang. Paano kung nagkataon, pare-pare ko yun ang sakit. Kung dumating ka, tanghali na, wala ka na. Kaya yung iba po, alam nyo, meron po akong kakilala, patay na rin po yun. Alam nyo po ba? 2:00 ng madaling araw, umalis po sa kanila para magpatingin lang po sa PGH. Pagdating nila doon na rin po pala natutulog yung ibang pasyente sa labas. Ganon po. Kagustuhan pong mapatingnan sila sa doktor dahil wala pong pera, libre. Ang problema, kailangan makipag-unahan ka sa pila. Kasi nga po, halimbawa, yung pumila 100, hindi po lahat yun i-entertain nila. Maaari sabihin natin, 70% lang ang i-entertain. So, yung 30, balik na lang uli kayo bukas. Pero, sila na po yung nauna dun para sa bukas. Kasi po, first come, first serve, po. Napakahirap po. Naranasan ko po yan, pila. Alam nyo, yung pila, sinasamantala ko naman. Alam nyo po ba, yung pila, walang upuan yun Baka akala nyo nakaupo kayo pag nakapila kayong madaling araw. 4:00 ng madaling araw. Samantalang 7:00 pa, kukunin yung mga card ninyo. Isipin nyo, kung 4:00, nandun ka na. 7:00, 3 oras, nakatayo ka. Ayaw nilang umalis kasi baka ma-overtaken sila. Alam nyo naman yung mga tuso, singit dito, singit doon. Napakahirap po. Pero, alam nyo po, na parang din po sa akin yun Siyempre, hindi sila umalis. Tatayo po ako sa gitna nila.
Yun po, nagba-Bible study po ako sa kanila. Sinisiyaran ko po sila. May dala po akong Bible. Malaking bagay kasi, kumbaga, isang birada, ang dami nila. O, may gitisandahan. Madaling araw po yun. O, ngayon, kung meron man sa kanila ang naniwala, ang Diyos po ang nakakahalam doon. Pero tinatanong ko nga sila, parang ganito pong tanong lang. Hindi po ba kayo takot mamatay? Kako. O, nasabi ko po sa inyo, si Daboy, gusto ni Lorna, gumaling siya. O, yung kakilala ko po, gusto gumaling hanggang sa China, nakarating po. Ibig sabihin, pag may sakit ang tao, takot din siyang mamatay. Kasi, ang tanong ko po sa kanila, sino sa inyo rito ang hindi takot mamatay? Kako. Wala sumasagot. Ibig sabihin, takot po silang mamatay. Sabi ko, bakit kayo nandito sa ospital? Madaling araw pala, pumipila na kayo. Sagot naman nila, magpapatingin po kami. May mga sakit kami. Di takot po silang mamatay sa sakit. Kaya kahit 3 oras po, nakatayo. Tiyaga. Doon naman sa PGH po, nakakaupo ka naman dyan sa gilid. Sa loob na pong compound yun Nakakaupo ka naman. Kanya lang, alam niyo po sa ganyan, malamok. Nung yung tuhod ko po, yung right knee, 4 years na po ito, kasabay ng aking stroke. Isang araw lang ang pagitan po nun. Bawa, ngayon, pumutok po yung tuhod ko. Kinabukasan, na-stroke naman ako. Alam nyo, sa Philippine Orthopedic, sa Quezon City, pila rin po. Datnan ko po yung mga tao, nakahiga po sila. Nasa labas. Malamok din po. Pipila ka. Walang bayad, kanya lang. Kung alas 7 yung pagtanggap ng mga card, sabi ko nga po sa PGH, ay 3 oras kayong nakatayo. Yung iba po, nagdadala ng mga dyaryo, mga karton para may maupuan. Yung iba po sa orthopedic, nakahiga po sila. May dala silang karton. Ang hirap, Ibig lang sabihin, takot po talagang mamatay ang tao. Kaya po siya nagpapadoktor. Kaya kahit magtiis siyang nakatayo, nakaupo, nakahiga, malamok, paypay ka lang. Walang ventilador po sa labas. Ang nakakatakot doon, yung biglang uulan, saan ka tatakbo? Sarado pa yung mga pinto ng mga kwarto. Nandun ka na nga sa loob ng compound. Napakahirap po. Kaya nung nagpapatingin po ako, tsatsagarin ako. Pero ang kagandahan po sa akin, isinisishare ko yung Word of God sa mga tao. Gusto ko pong, kung meron silang mga sakit o ano man dinaramdam, huwag po silang matakot sapagkat merong Jesus na tumutulong. Gaya na sabi ng Panginoong Jesucristo. Lumapit kayo sa akin, kayong mga may kabigatan sa buhay. Tutulungan po tayo ni Jesus. Bakit po? Yun po salita niya. Hindi ka lang niya pagagalingin, nililigtas ka pa. Nung nangangaral po siya, sabi niya sa mga tao, "Hali kayo, come to me, all of you." Ngayon, nasa langit na po. Ganon pa rin po ang ginagawa niya sa langit hanggang ngayon. Alam niyo, po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Nasa langit na si Jesus, patuloy pa po siyang gumagawa para sa buhay nating mga tao. Kaya paano hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus? Dito po babasahin ko, sa chapter 7 ng
Ebreo. Ano po, ganito po nakasulat. Basahin po ha. Sa 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya walang katapusan ang kanyang pagkapari. 25. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ayun. Hanggang ngayon po, nagliligtas ang Panginoong Yesus, nagpapagaling na mamagitan sa mga tao dito sa lupa. Paano hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus? Nung nandito siya sa lupa, ang sabi niya, "Come to me, all of you." Kaya marami pong nakatala sa Biblia, nang siya po'y nangangaral, nagpapagaling siya na sari-saring sakit. Yung patay na bubuhay na maguli. Yung mga sinasapihan ng masamang espiritu, pinalalaya sa mga demonyo. Lahat ginawa ng Panginoong Yesus. At hanggang ngayon, nasa kanan ng Diyos sa langit, patuloy pa rin po siyang gumagawa. Paano hindi mo isusuko ang buhay mo sa Kanya? Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo, mahina tayo, kasi tao tayo. Tingnan niyo po, dahil po sa kainahan natin, ang unang tao po ay nalinlang, nadaya, naloko ng dyablo. Tinutukoy ko po ang Adan at Eva. Sa kabila ng may bili ng Diyos sa kanila, pero tuso talaga. Sabi niya kay Eva totoo ba sinabi ng Diyos, pag kumain kayo ng bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan, tunay ngang mamamatay kayo? Sagot ni Eva, oo, sabi ng Diyos yan, mamamatay ka. Pero ano sagot ni Satanas? Hindi totoo yan. Yung salita ng Diyos, ginanyan lang ng konti ni Satanas. Ito namang si Eva, naglaway doon sa bunga ng punong kahoy. At kumuha siya ng isa, kumain siya at pinakain si Adan. Nilabag nila ang utos ng Diyos. Kaya sila'y nahulog sa kasalanan. Ngayon, tayo pong mga tao, nasa ilalim din po tayo ng kasalanan kasi lahat po tayo nagkasala. Yung pinagugatan natin na sina Adan at Eva, yun, nahulog sa kasalanan. Nagpatuloy ang dyablo, napatuloy ng nagre-recruit upang makasama niya sa apoy ng impyerno. Kaya sabi ni Apostol Pedro, anong tagurin niya kay Satanas? Umahali-haligid, naghahanap ng kanyang masisila o mabikbiktima. Ito po, sa sulat kay Pedro 5. Unang Pedro 5. Basahin ko po, 8. Mag-ingat kayo at magbantay, ang dyablo, ang kahaway ninyo. Ano daw po ang dyablo? Kahaway. Ay parang leong umuungal at tali-aligid, naghahanap ng malalapa. Kita nyo. Ano daw po ang dyablo? Kahaway. Hindi po kabarkada. Pero pag hindi ka susuko kay Jesus, kahit tayo mo maging barkada si Satanas, sigurado kayong dalawa ang magbarkada. Kasi ayaw mong isuko ang buhay mo kay Jesus Alam niyo po, sabi ng iba, kaya ayaw ko
At saka ko na lang isusuko ang buhay ko. Kaya ayaw pong isuko ang buhay nila kay Jesus. Kasi po, marami pong ipinagbabawal si Jesus. Mateo 4:4. Hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo na salita ng Diyos sa araw-araw. Isipin mo po kung nabubuhay ka sa bisyo, tatanggalin mo yun kasi papalit mo, salita ng Diyos ang buhay mo eh. Sabi ng iba, boring naman, puro salita na lang Diyos. Ano pa sabi nila? Palagi na lang kayo sa inyong kapilya. Halos maghapon, dyan na. Ganyan po ang tao. Kaya po hindi may suko-suko ang buhay kasi nga po, meron silang dala-dala. May pasan sila sa kanilang mga balikat. Ano po? Hindi po. Dapat, ako sinasabi ko, halimbawa, walang Diyos. Walang Diyos ha. Alin ang magandang ugali? Mabait o hindi mabait? Walang Diyos. Kung meron pang Diyos, lalong mas maganda ang mabuhay tayo mabait kesa mayabang o counterpart ng mabait. Hindi mabait, loko-loko. Kaya sa buhay po natin ito, darating ang araw magwawakas po ang buhay natin. Ang mahirap, baka yung inaakala mo, sabi ng iba, tsaka na lang ako lalapit kay Jesus. Tsaka na lang. Paano pag dumating yung punto na yun, hindi ka pala nakalapit? Di po ba? Mas maganda, habang nabubuhay, isuko ng buhay natin kay Jesus. Ayan po, in Christ alone. Alam niyo po, nang nandito sa ibabaw ng lupa si Jesus, ang sabi niya, basahin ko po dito sa Mateo 28, ano po nakalagay? 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Napakaliwanag po, no? Lahat binigay po ng Diyos sa kanyang anak. Ibig sabihin, sa ngayon, ang namamahala po sa langit at lupa, walang iba kundi si Jesus. So, kanino ka lalapit kanya? Kanino ka lalapit? Lalapit ka, baka sabihin, may reliyon naman ako. Wala pong pa-reliyon niya. Wala pong reliyon na pupunta sa impyerno. Pupunta ng langit. Alam niyo sa YouTube, ano sabi nila? Pupunta sa impyerno mga taong reliyoso. Kita niyo po yan? Bakit nasabi po yan? Lahat na ng mga tao may reliyon eh. Akala niyo po ba yung mga gumagawa ng masama, walang reliyon yan? Meron po reliyon yan. Lahat ng tao may reliyon. Panahon pa po ng Panginoong Yesus, ang dami ng reliyon eh. Nakikipagdebate pa sa kanya, yung mga taong mga reliyoso. Matatalino po, marurunong din sa kasulatan, pero tatalunin mo ba si Jesus? Anak ng Diyos yun. Iniisip mo lang, alam na niyang iniisip mo eh. Kasi po, lahat ng salita ng Diyos binigay sa kanyang anak. Kaya may kapangyarihan po si Jesus. Ano po? Kaya pinadala po dito para po magligtas. Hindi po pinadala kung ano-ano. Pinadala siya ng Diyos, isinugo siya upang iligtas ang mga makasalanan. At sabi ni Pablo, tingnan natin sa unang Timoteo po. Anong sabi ni Pablo? Unang Timoteo 1:15. Tingnan po natin ano. Totoo ang pahayag na ito. Unang Timoteo 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalahan
ng lahat. Si Kristo Jesus dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. O, kita nyo po. Anong layunin ng pagparito ni Jesus dito? Upang iligtas po tayong mga makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Walang kasalanan sa atin. Lahat tayo. Ano po? Ngayon, kung mga katwira ka, sasabihin mo sa iyong sarili, ako naman, wala akong kasalanan. O baka maybe, sabihin mo, ako, konti lang ang kasalanan ko. Ay wala po konti, marami dyan. Ang nakalagay po, lahat tayo makasalanan. Ibig sabihin, nasa inyo po yan kung gusto nyong mga twiran, na malaya po kayong mga twiran. Bawa sabihin nyo, ako konti lang ang alam kong kasalanan. Nasa inyo po yan. Sabi nga ni Pablo, ako yung pinakamasama. Bakit po siya pinakamasama? Ano po inusig niya po yung mga mananampalataya kay Jesus sa panahon niya. Pumupunta siya sa templo, pag nakakita siyang mga Kristiyano, tagasunod ni Jesus, pinag-uuli po, pinapapatay, pinakukulong, pinaparusahan. Kaya nasabi niya, siya pinakamasama. Ano po? Ano po ni Pablo yun, testimony niya. Pero anong sabi niya? Yung pagparito ni Kristo, iligtas yung mga makasalanan. Tayo pong lahat yun. Makasalanan po tayo. At salamat sa Diyos. Meron siyang Jesus na pinadala. Na ating sukat ikaligtas. Ano po? God is good. All the time. Tandaan niyo po, kung hindi niyo pa sinusuko ang inyong buhay kay Jesus, panahon na po. Isuko niyo na po. Wala na po pinakamaganda yung isuko mo abang nabubuhay ka. Paano kung bigla kang mamatay? Hindi ka na makapagsisi. Yung iba sabi nila, tsaka na lang. Pag malapit na, para pag binangungot ka, alam niyo naman po yung aksidente. Bigla-bigla dumarating. Yung iba po kumakain, biglang nabubuwal. Patay. Wala pong pinipili yung kamatayan. Any moment, pwedeng dumating yan. Kahit po masunurin kayo sa Diyos, mamamatay din po kayo. Pero mas maganda na po yung mamatay ka, kasama mo si Jesus. Ang buhay mo na isuko mo na kay Kristo, ang Panginoon na ating tagapagligtas. Ano po? Pinakamaganda pong magagawa ng isang tao yan. Mayaman ka man, mahirap ka, pare-pareho lang tayo sa tingin ng Diyos. Kung nakakahalagwa ka sa buhay dito, nakakatikim ka ng masarap na pagkain. Kahit po yung mahirap, nakakatikim din naman ng masarap na pagkain. Kasabihan nga ng mahirap. Yung pagkain natin, hindi kaya kainin ng mayaman kita nyo po sa hirap ng buhay. Pupulutin po yung pagkain sa basura. Mamanis-manis na, pero nire-remedyo pa. Pwede pa. Sabi nila, papadahanin mo lang sa apoy yan. Mamamatay yung mga mikrobyo, bakterya. Ano po? Kaya tandaan nyo po, hanggat may buhay po tayo, wag na po natin patagalin. Sabi nga, wag na tayo magpahandoy-handoy. Baka habutin pa tayo ng bagyong andoy. Ay undoy. Suko na po ang ating buhay kay Jesus, ang anak ng Diyos na buhay, na pinadala dito para sa ating kaligtasan. Amen ba, kaibigan? Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ano po? O kaibigan, i-share mo naman. Kayong na-sharean, i-share nyo naman. Share lang po tayo. Like. Sabi nga nila, i-like mo at i-share mo. Salamat po sa inyo, mga
sumusubaybay sa aking mga video. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo nasasagot kumisan o yung request ninyo. Kasi po, sabi ng isa po, sana magsalita daw po ako ng English. Kasi po, nasa abroad po sila. Hindi po ako marunong mag-English. Baka English Karabawan lumabas. Hallelujah. Ano po? Baka pasensya na po, ano? Ay, pagtsagahan nyo lang po, ano? Praise the Lord. Kaya pasensya na po, ano? Kung minsan, hindi ko po kayo nasasagot. Kasi hindi po ako masyadong marunong magano po. Kasi yung YouTube po, hindi ako masyadong biyasa. Yan po sinasabi ko sa inyo, no? Kaya lang po nakakasagot ko pag nag-message po yung YouTube. Nababasa ko yung ano nila. Na po. Ganito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.